RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga pamilya na apektuhan ng pagbaha sa Zamboanga City umabot na sa halos 200. Pag-relocate sa 600 families na nakatira sa Estero sa San Juan City. Sinimula na ngayong araw. Ang pagigiban ng mga bahay is going on now voluntarily. It's the people themselves. Yung Philippine Medical Association naiinip na sa resulta ng investigasyon doon sa Cagayan de Oro Blas kung saan ilang doktor ang nasawi. Mula pa noong July 26 hanggang ngayon, wala pa tayong na-discover na grupo o sino mang tao na responsable. Pagkolekta ng value-added tax ng BIR dapat pang tutukan. 1% revenue of government, no? At tingnan natin yung sistema ng pangolekta ng VAT kung kailangan mapalakas pa. Ilang mambabatas payag ng alisan ng pork barrel. Pero mga senador at pangulo dapat ding makiayon. Issue lang ba ito ng mga, parang ang posisyon kasi ng Malacanang, yung mga tao pang humingi na alisin ang pork barrel, parang doon pa sila masama ang loob. Kumakampi pa sila sa mga congressman at mga senador na gustong ipagpatuloy. Kalitang negosyo natin ang presyo ng gasolina magro-rollback sa pangalawang pagkakataon ngayong linggo. At balita abroad, armadong teenager sa Amerika at patay matapos barilin ng mga pulis. Buong pansang bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, August 5, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DXIC 711 RMN Iligan, DIME 783 RMN Masbate, DWSR 94.1 Power Radio sa Daet at sa DYHB 747 RMN sa Bacol. Live pa rin tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Buong pansang bansa sa boses ng balita. RMN News. Sa Zamboanga City, makakasama halos 200 pamilya apektado ng baha dahil sa patuloy pong pagulan na dala pa rin ang pinagsamang low pressure area o LPA at ang tinatawag ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ay Zamboanga City Risk Reduction and Management Council, maraming bahay ang napaulat na nasira kung saan 131 na pamilya sa barangay Limpapa at 6 sa barangay Divisoria. Bilang pa sa mga barangay na binaha ang barangay Patalon, Labuan, Tetuan, Tugbungan at Maasin, kung saan ilang pananim din ang nasira at ilang ilog ang umapaw. Dahil po dito dineklara ni Mayor Beng Climaco ang suspensyon ng mga klase sa mga nasabing lugar, habang iba naman ay sinuspindi para gamitin bilang mga evacuation centers. Samantalang tumutuloy sa Barangay Hall ang iba pang apektadong pamilya. Matatandaan dahil sa malakas na ulan noong Sabado, 2 bata rin ang nasawi dahil sa pagguho ng lupa. Yung panahon, tingnan ho natin, huling namataan yung low pressure area na yan na nasa layong 150 kilometers sa hilaga ng Puerto Princesa City. Ang nasabing sama ng panahon ay natiling nakapaloob sa Miral Intertropical Convergence Zone. Dahil dito inasano ang malakas o madalas na mga pagulan sa Mimaropa at Visayas at Mindanao na maaaring humantong sa mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Habang Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region ay magkakaroon pa rin ng makulimlim na kalangitan hanggang sa mga may pagulan at pagkulog pagkidlat. Maliban sa mga residenteng nasa mapanganib na lugar na inalerto rin ng mga sasakyang pandagat na iwasan munang pumalaot sa naturang mga lugar. Mga residente sa 3 barangay dyan muna sa Iloilo tayo inilikas dahil ho sa pagbaha. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Inilikas nga ng mga tauhan ng Philippine Red Cross ang tinatayang 50 pamilya sa Iloilo City dahil sa pagbaha. Ayon kay Edison Enriquez, ang Media Relations Officer ng PRC, partikular na inilikas ang mga pamilya na nakatira sa Barangay Kalubihan, Haro at Riparian. Sinabi pa nito na talagang nabahain ang lugar, lalo na kung high tide ang Iloilo River. Sa ngayon hanggang baywang pa umano ang baha sa mga nabanggit na lugar, kung kaya't nagpasya silang ilikas pansamantala ang mga residente. Nagpadala na rin ang Red Cross Iloilo Chapter ng kanilang disaster response team upang umagapay sa mga apektadong residente. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Sa ang patay at ilang kabahayan ang nasira sa ulan at landslide. Ito naman ay sa Cebu. Kasama natin mula doon si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos malunod habang naliligo sa ilog sa Barangay Pulpugan sa bayan ng Konsolasyon sa Cebu noong Sabado sa kasagsagan ng malakas na ulan. Natagpuan na lang ang bangkay ng bata na nakilalang si Archie Tayong malapit sa Kansaga Bay Bridge kahapon ng tanghali. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan noong Sabado. Samantalang ilang mga bahay naman sa lungsod ng Cebu at Mandaue ang nasira matapos tinamaan ng landslide. Sa Barangay Guadalupe, Cebu City, isang bahay ang nasira sa landslide habang sa Barangay Tuong natabunan ng lupa ang ilang bahagi ng karsada. Sa lungsod ng Mandaue, 3 bahay naman sa Barangay Kasuntingan at isang kapilya ang nasira ng mabagsakan ito ng isang palm tree o buri na tinatawag sa Cebuano. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, nagsimula na po ang pagre-relocate o paglilipat sa mga residente ng San Juan City na nakatira sa ibabaw ng mga estero at daluyan ng tubig. Sa interview ng RMN kay DILG Undersecretary Francisco Fernandez, tinatay na sa 600 pamilya ang may lilipat na ng relocation sites ngayong araw. Ang hakbang ng DILG busod po ng kautusan ng Malacanang na ilipat na lahat ng mga informal settlers sa Metro Manila sa National Housing Authority Projects sa may San Jose del Monte, Bulacan. Bukod sa pabahay, may nagabang din sa nilang financial assistance, monthly allowance at saka trabaho. Today, there will be 80 families today. Opo. But sa lahat na San Juan side ng San Juan River, San Juan City, there will be mga 600 families. Ang pagigiban ng mga bahay is going on now voluntary. It's the people themselves. Sa ngayon, tinatay na sa 4,000 mga bahay na ang natapos ang NHA sa Bulacan. Tinatay ang tatagal ng relocation operation sa loob ng 2 linggo. Susunod naman lilinisin ng DILG ang mga informal settlers sa Tulyahan River sa Novaliches. Dismayado ang Philippine Medical Association sa mabagal na takbo ng investigasyon sa Cagayan de Oro bombing na ikinamatay ng 2 sa kanilang mga kasamahang doktor. Sa interview ng RMN kay Dr. Leo Olarte, ang presidente ng PMA, sinabi nitong bukod sa pagkadismaya, nalulungkot din sila na hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na konkretong resulta ng investigasyon ang mga otoridad. Pagkadismaya ang aming pagkalungkot sa nangyaring pambobomba doon sa Cagayan de Oro City wherein namatay po ang aming kasamahan. Hanggang ngayon, mula pa noong July 26 hanggang ngayon, wala pa tayong discover na grupo o sino mang tao na responsable. Kasabay nito ay nalawagan naman ang samahan ng mga doktor sa Malacanang na bilisan ang investigasyon upang agad na makasuhan ang mga responsable sa pagsabog. Ang aming panawagan ay sana mapadali ang investigasyon at ma-pinpointed na agad ang mga taong o grupo o mga terorista na responsable sa pag-injure sa 46 na tao at 8 tao ang namatay doon sa pambobomba nitong mga grupong ito. Gusto natin ma-identify at ito sana ma-aresto na at madala sa hustisya upang sila ay mananagot sa kanilang kalangan. Ano ang apela ng PMA ay kasabay ng isinagawang press conference kaninang umaga
Manila sa Manila Hotel. Kailangan naman mga kasamang mas paigtingin pa ang pagkolekta ng value-added tax ng Bureau of Internal Revenue. Yan ay kasunod ng report kung saan hindi pa rin kontento ang Department of Finance sa koleksyon ng BIR sa VAT. Kabila ng pagtataas ito ng 19% noong 2012. Sa interview ng RMN kay Astro Del Castillo, Director ng Securities Analyst of the Philippines, sinabi niyang dapat mapag-aralan kung paano pa magiging malaki ang koleksyon ng VAT na paunahing pinagkukuhanan naman ng revenue rin ng gobyerno. Aminado si Del Castillo na marami pa rin mga negosyante ang kulang sa kalaman pagdating sa pagbabayad ng buwis. Pero ang babala niya sa mga negosyante may karampatang parusa ng daraya at hindi nag-i-issue ng resibo. Madami pa rin hindi ganun ka-educated, no? And also, yung iba naman po, para maabot yung VAT, nire-request na wala ng resibo, no? So, nagbe-beneficiary naman yung kung sino man, no? So, madaming leakages, eh. So, VAT is, itong VAT talaga is one source of revenue of government, no? Tingnan natin yung sistema ng pangolekta ng VAT, kung kailangan mapalakas pa, kung kailangan talagang may mga nagtitake advantage, then we have to act on it, no? Si Astro Del Castillo ng Securities Analyst of the Philippines, RMN. Handa ang grupong Bayan Muna na bitawan ang kanilang pork barrel. Pero dapat gawin din ito ng mga senador, kongresista at maging ng Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang sagot ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa tila hindi pagsang-ayon ng Malacanang sa kanilang panawagan. Matandaan ang kwestiyon ni Presidential Secretary Abigail Valte ang panawagang ito ng Bayan Muna, gayon sila daw mismo ay tumatanggap din ng kanilang Priority Assistance Development Fund. Sa interview ng RMN kay Colmenares, sinabi nitong nililis lamang ng palasyo ang issue dahil sa ayaw nitong bitawan ang kanilang PDAF. Halata din namanong kinakampihan ng gobyerno ang mga senador at kongresista na pro-pork barrel o yung mga ayaw mawalan ng PDAF. Issue lang ba ito ng mga, parang ang posisyon kasi ng Malacanang, yung mga tao pang humihingi na alisin ang pork barrel, parang doon pa sila masama ang loob. Kumakampi pa sila sa mga congressman at mga senador na gustong ipagpatuloy. Para sa amin, klaro ang posisyon ng ng Malacanang dyan. Mas kampi sila doon sa pro-pork. Yung statement ni Balte at ni yung iba pa na sabi nila, kung ayaw nyo, di huwag nyong kunin. Parang they miss the issue. Problema sila sa pag-intindi. Hinamon ni Colmenares ang Pangulo at ang lahat ng mga mamabatas na buksan sa publiko ang pinagkagastusan ng kanilang PDAF para malaman kung sino talaga ang nagnanakaw sa pondo ng bayan. Ito ang challenge namin sa Malacanang. Buksan natin ang pork barrel ni Pangulo. Buksan namin yung pork barrel. Lahat na congressman, di lang makabayan. Lahat. We challenge her. Open up both pork barrel. Sigurado kami, wala kami kinukurakot. Ang reaksyon ng Bayan Muna ay bunso ng pagkakabulgar ng pork barrel scam kung saan kinukupit umano ng ilang mga politiko ang kanilang pork barrel sa pamamagitan ng pagpopondo sa ilang proyekto ng mga bogus na organisasyon. Majority Group iginagala ang desisyon ng mga Bayan Block sa pork barrel. Kasama natin sa Balita Kondibata. RMN Report. Nirerespeto ng mayorya ng Kamara panawagan ng Makabayan Block na abolisyon o pagtanggal ng pork barrel. Ayon kina Western Samar Representative Nelson Sarmiento, si Bac Party List Representative Sherwin Tugna at Marikina Representative Nero Kimbo, iginagalang na majority ang nais ng Makabayan na tanggalin at huwag tanggapin ang kanilang mga PDAP. Sinabi dito ni Sarmiento na imposibleng matanggal naman ang pork barrel dahil karamihan sa mga distrito ay sa PDAP umaasa ng pondo, lalo na kung mauubusan ng budget sa lokal. Naniniwala naman si Kimbo na bagamat inirerespeto nila ang grupo ay inconsistent naman ang posisyon ng mga ito pagdating sa abolition ng pork barrel, pero patuloy namang ginagamit ang PDAP sa tuwing makakatanggap. Panawagan naman dito ni Tugna sa ibang mambabatas na nananawagan ng pagtatanggal sa pork barrel na i-waive na rin ng mga ito ang kanilang PDAP at huwag lamang idaan sa press releases ang abolition sa pork. Nauna dito ay nangako ang 7 militanteng kongresista na hindi na sila tatanggap ng pork barrel umpisa ngayong taon. Kabilang sa mga ito ay sinabayan mo na Representatives Nery Colmenares at Carlos Zarate, Babayan na Representative Luz Ilagan at Emmy De Jesus, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Anak Powis Party List Representative Fernando Hicap at Kabataan Representative Terry Ridon. Kasama mo mula sa Kamara, Kondibata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Pangkalala na tayo, asahan na po ang paglaro ng bawas presyo sa gasolina ngayong linggo. Ayon sa ulat, maglalaro sa 40 sentimos hanggang 50 centavos
kada litro ang aantabayan ng bawas sa singil sa gasolina. Matatandaan nitong huling linggo lamang ng July, nagkaroon po ng big time rollback. Presyo lamang ng gasolina, nagkaroon ng pagbaba sa presyo dahil wala pang 5 sentimos ang ibinaba sa presyo ng diesel. Doon sa world market. RMN News Abroad. At dahil nga nagmatigas at naging marahas yung batang Amerikano na ito, pilitan at napatay ng mga polis sa New York City ang isang 14 anyos sa Benitilio na humahabol at namamaril sa isang lalaki. Ayon sa New York Police, madaling araw ng linggo, oras sa kanilang bansa yan, nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Agad na responde sa lugar ang mga otoridad at dito nakita yung teenager na nakilalang si Shaliver Dose na armado ng 9mm handgun habang hinahabol at pinagbabaril yung isa pang teenager. Napilitan ng mga polis na barilin ang naturang teenager na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Lunes ng tanghali, August 5 na ho tayo, 2013. Oy, maayong unto sa mga taga Cebu. Ang numero 1 pa rin, susunod na dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Ano rin po mga kasama, aming naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube lamang yan. No more, no less. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Matino sa inyo naging panahon sa Kasama niyo po sa serbisyo publiko, si Buddy Oberas. Siyempre naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ito ang RMN. Radyo mo, Nationwide. Pinakamalaking mga balita habang sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. Nanamot na ba si Mr.